Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 354. Si Andrew Cheng ay huli nang mag-isip tungkol dito, kaya sumakay siya ng taxi at nagmamadaling bumalik sa villa. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang ina ni Marian Young. Kung may nangyari talaga, hindi niya maipaliwanag ang sarili niya. Sumakay ako ng taxi pabalik sa number 1 Palace, at bago ako pumasok sa pinto, narinig kong umiiyak si Marte Pinin sa villa. Hindi ako makakapasa sa araw na ito, hindi ako buhay, hindi ako buhay. Si Aling Marte ay nasa bulwagan sa oras na ito, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga gamo-gamo. Kinukumbinsi siya ni Nestor Young, hindi niya ito mapigilan. Kung si Marte Pinin ay baliw, siya talaga ang magiging tuso sa mga shrew. Anong ginagawa mo? Bakit gusto mong maikli? Tumingin si Mang Nesto kay Aling Marta, at patuloy na nakatingin sa direksyon ng pinto. Nang makita niyang bumalik si Andrew Cheng, gumaan ang loob niya. Andrew Cheng, pakiusap hikayatin mo ang iyong ina, bakit kailangan niyang hanapin ang kamatayan at ang mabuhay, hindi ko ito makakaya. Si Andrew ay walang tiyaga sa pag-arte at mga pagpapanggap ni Aling Marta. Inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon, kahit na pumasok siya sa pinto, kahit na nakikita niya ito, ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Haha! Diretso na nakatayo si Andrew Cheng sa pintuan, tinitingnan si Aling Marta na umiiyak at umiiyak doon, habang ang huli ay sumisigaw na nakabitin habang pinagmamasdan si Andrew Cheng. Nang makita ni Aling Marte na walang anumang aliw sa kanya si Andrew Cheng, agad siyang umiyak, "Sorry, Nestor, sorry rin sa'yo Marian, mamamatay ako ng 100 beses, at ikaw ay hindi naman ako gusto." Sa pagsasabing iyon, malupit din si Aling Marta. May nakasabit na puting tela sa bulwagan. Umakyat siya sa upuan na nakataas ang ulo, at magbibigti na sana siya. Nang makita ito ni Mang Nestor, natakot siya kaya namutla ang kanyang mukha. Hindi naman kasi maganda ang kinikilos niya. Bakit siya nagkatotoo? Oh, Andrew Cheng? Magsalita ka lang, ayaw mo bang panoorin ang nanay mo na nakatambay sa bahay? Balisa rin si Mang Nestor, sa takot na ma-accident ang kanyang asawa. Nakataas din ang mga tainga ni Aling Marta, may hawak na isang nakasabit na puting tela sa kanyang kamay, at siya ay umiiyak habang nakatutok kay Andrew Cheng. Hindi na ako buhay, hindi na buhay, hayaan mo akong mamatay. Nagsimulang humagulgol si Aling Marta. Sa pagpupulong din na ito ay mahinang ngumiti si Andrew Cheng, sinilip ang oras, at sinabing, "Sige, hindi kita pipigilan. Bibigyan kita ng 10 minuto upang malutas ito. Hahanap ako ng taong hihila sa iyo palayo." Dahil sa pangungusap na ito, natigilan sina Aling Marta at Nestor Young. Lahat tama. Si Aling Marta ngayon ay nahihirapang sumakay ng tigre. Nabitin ba siya o hindi? Na-snap. Diretso siyang naglakad pababa, sinipa ang upuan gamit ang isang paa, at pagkatapos ay masiglang tumakbo sa kwarto, hindi na lumalabas. Nakakahiya. Namula rin si Mang Nestor, tumingin kay Andrew Cheng, ngunit nagpakawala ng mahinang tono, "Andrew Cheng, huwag mong sisihin ang iyong ina, alam niyang mali, binibigyan mo siya ng isang hakbang pababa, siya ay nagmumuni-muni nitong mga araw." Haha! Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, kung kaya niya talagang magsisi, hindi imposibleng patawarin ko siya. Ngunit mangyaring sabihin sa iyong asawa, kung ipaalam mo sa akin kung anong maliliit na aksyon ang ginawa niya ng pribado, kalkulahin ang bago at lumang mga account, sama-sama, pagdating ng panahon, maipapakulong ko siya. Pagkatapos ng lahat, si Andrew Cheng ay umakyat sa itaas, tumingin sa mga butil ng palay, kay Milzen at pagkatapos ay lumabas patungo sa ospital na may dalang ilang bagay para alagaan si Marian Young. Nagtago si Aling Marte sa kwarto, nakikinig sa paggalaw sa labas habang ang kanyang tainga ay nakadikit sa pinto. Anong ibig sabihin ng batang ito? Mayabang na sinabi ni Aling Marte ang ilang salita. Siya ay labis na nabalisa, ngunit siya ay natatakot na gawin ang anumang bagay. Kung tutuusin, nakakahiya siya noong nasa ospital siya noong araw na iyon.
Makalipas ang 2 araw, sa gabi. Hindi inaasahang nakatanggap ng tawag si Andrew Cheng mula kay Bridget Yu, ang kanyang ex-fiancé. Napakaingay ng telepono at nakikinig sa tunog, tila lasing si Bridget Yu. Dala ang sopas ng manok sa kanyang kamay, nag-isip sandali si Andrew Cheng, at ipinadala muna ang sopas ng manok sa ospital, at pagkatapos ay nagsabi ng ilang salita kay Marian Yang, at umalis sa may pagkukunwari. Pagdating niya sa bar, nakita niya ang isang pamilyar na figure, na humihila kasama ang isang grupo ng mga magkahalong lalaki. Bridget Yu. Nagulat si Andrew Cheng na ang lalaki at si Bridget Yu, na mukhang nakainom ng sobra at napapaligiran ng isang grupo ng mga gangster, at ginagalaw din ng mga taong iyon ang kanilang mga kamay. Si Bridget Yu ay halatang lasing at nahihilo, kahit nakatayo na hindi makatayo, bumubulong at sumisigaw, "Umalis na kayo. Mabaho ba kayong buhong, kilala niyo ba kung sino ako? Yoyo? Hot girl pa rin? So, beauty? Sino ka?" Hinawakan ng lalaking nanguna ang lasing na mukha ni Bridget Yu at nabuksan ng isang sampal. "Ako ang ikatlong babae ng pamilyang Yu sa Kyoto. Makakaalis ka para sa matandang babae. Kung hindi ka makalabas, ako. Tatawag ako ng pulis at arestuhin kayong lahat." Gustong pumunta ni Miss Bridget, ngunit hindi siya pinabayaan ng ibang mga mag-asawa. Itinulak niya palayo ang isa sa matabang lalaki na mamantika, pinagpag ang maruruming braso ng lalaki sa kanyang baywang, at pinagsabihan, "Kung hindi ka gamulong, tatawag ako ng pulis." Sumigaw si Miss Bridget, at muntik nang mahulog sa ilalim ng tulak. Ang mataba ang ulo na bastard, ay hawak ang kamay ni Bridget Yu, natatakpan ng masamang tingin, "Hoy, kagandahan, huwag mong tanggihan ang mga tao ng ganoon ka-simple, hintayin mong maglaro ka ng iyong kapatid, hayaan mong kalimutan mo ang lahat ng iyong mga alalahanin, hayaan kang tuwang-tuwa." Pagkatapos niyang magsalita, sinulyapan niya ang iba pang mga gangster, at ang ilang lalaki sa tabi niya ay abala, nagmamadaling umakyat, hinaila ang mga kamay ni Bridget Yu, at kinakaladkad siya palabas. "Damn! Bastard! Bitawan mo ako! Tatawag ako ng pulis! Ah! Tulong!" Si Miss Bridget ay hindi lasing, at ang kanyang mga paa ay hindi talaga matatag, ngunit nanatili pa rin siyang matino, sumisigaw sa galit, ngunit paano ang isang mahinang babae na tulad niya ay magiging isang kalaban ng kabilang partido? "Hoy! Huwag kang mag-alala, ihahatid kita sa labas para uminom mamaya. May alam din akong partikular na masayang lugar, magugustuhan mo ito." Ang matabang lalaki na may malalaking tainga ay puno ng maalay na pagnanasa sa kanyang mga mata, hinihimas ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay nagsimulang yakapin si Bridget Yu ng direkta, gustong kunin siya sa kanyang mga bisig at masahin ng buong puso. Gayunpaman, sa sandaling nakausli ang kanyang mataba na kamay, siya ay pinalayas gamit ang isang malakas na paa sa kanyang likuran, at ang buong tao ay bumagsak sa sulok ng bar counter, sumisigaw at sumabog sa dugo. "I'll call your mother. Sino kasakay ng kabayo, and where's the stinky boy? Are you impatient?" Tinatakpan ng kanyang ulo, bumangon ang matabang lalaki sa lupa at tumingin kay Andrew Cheng, na nakatayo sa likuran niya, umungal. "Binibigyan kita ng 10 segundo, umalis ka dito." Halatang galit na galit si Andrew Cheng, lalo na nang makita niyang tinutokso nila si Bridget Yu, namumuo ang galit sa kanyang puso. Sa bagay, dati naman niyang fiancé yun, kaya paanong hindi siya mainsulto? "Naku girl! Anong sabi mo? Lumabas na tayo. Hindi mo tinatanong kung sino ako." Walang ideya ang taong matabang kung saan kukuha ng tuwalya na itatakip sa kanyang ulo, at maangas na tumitig kay Andrew Cheng. "Fuck him for Lao-Su. Bugbugin mo siya para hindi makilala ng mommy niya." Lakas ng loob na si Pain si Lao-Su, nakakainip talagang mabuhay. Nang iwagayway ng malaking lalaki ang kanyang kamay, ang ilang paa ng aso ay nanunuya kay Andrew Cheng. Mga binti ni Lola. May mga bayani pa para iligtas ang kagandahan, kamatayan talaga. Boom! Boom! Ang mga gangster, na pawang mga rogue, ay nanunuya at pinisil ang kanilang mga kamao kay Andrew Cheng, ngunit sa susunod na sandali, lahat sila ay lumipad palabas.
Ito. Paano kaya ito? Ang matabang lalaki ay nahulog sa lupa sa takot, pawis na pawis. Hindi niya nakita kung paano pumutok. Kakababa lang ng boses, at nang matamaan niya ang mga mata ni Andrew Cheng, naramdaman niyang tinatitigan siya ng isang leon. Napabuntong hininga siya sa ganoong uri ng parang tide na pang-aapi. Napalunok ang matabang baboy, kumikislap ang mga mata, nakaturo kay Andrew Cheng at sumisigaw, "Ikaw. Huwag kang mayabang. Ang kuya ko ay si Guan Guan ng Dungan Street. Ang kuya ko ay walang awa na karakter. Maglakas loob na tretuhin ako, siguradong hindi kanya pababayaan." Nang matapos siyang magsalita ay kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at tumawag. Pagkatapos ay ngumisi siya, bumangon sa lupa, tumingin kina Andrew Cheng at Bridget Yu, at mayabang na sinabi, "Anak, patay ka na. Lalapit ka agad ang kuya ko, kung ayaw mong mamatay, bilasan mo at patay ka. Ako. Pagdating ni kuya, hindi ka makakaalis. Si kuya ang hawakan ng buong kalye. Sinira mo ang mga kabutihan ko at nasaktan ako at ang kapatid ko. Si kuya dapat cramp ka. Patay." Walang pakialam si Andrew Cheng sa kanya, kaya umupo siya roon at naghintay. Maya-maya, may mga pamilyar na figure ang lumitaw sa entrance ng bar. Ang mga lalaki ay nakasuot ng katad na damit at may tato, at may mga bukol na bakal sa kanilang katawan. Kabanata 355. Kaninang pagbaril ni Andrew Cheng ay nagtakbuhan na ang mga sumasayaw, kumanta at kumakanta sa bar, at ngayon ay may ilang bartender na natitira sa malaking bar. Sinulyapan ni Andrew Cheng ang figure na lumitaw sa bar at hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkatapos ay paimpol siyang naupo sa sofa na nakapatong ang ulo, handang maghintay sa sofa, at ang galit na grupo ay biglang pinatay ang apoy at lumingon upang tingnan ang taong matabang. Nakita ng lalaki si kapatid na Guan na paparating at agad na tumakbo, tinuro si Andrew Cheng at sumigaw, "Kuya Guan Guan, palagi kang pumupunta, binugbog ako ng mabahong batang ito, mayabang din niyang binugbog ang marami sa ating mga kapatid, bilasan mo at linisin mo siya." Nang marinig ito ni Brother Guan, tumingin siya sa mga mata ni Andrew Cheng, at bigla siyang natakot ng mahigpit sa kanyang pondiya. Na-snap. Nang hindi na hinintay na matapos ng mataba ang kanyang pagsasalita, sinampal lang siya ni Guan Ge ng isang sampal, at nahihilo ang kalaban. "Guan! Kuya Guan, anong ginagawa mo sa akin? Mataba ako, mataba," tinalo niya ang kapatid natin. Hindi masyadong naintindihan ng mga hinaing ng matabang mukha ang ibig sabihin ni Guan Ge. Na-snap. Dahil dito, isa pang sampal ang bumagsak sa kanyang mukha. Ngayon, alam na ni Fatty kung ano ang nangyayari kahit na siya ay tulala, at ang kanyang ulo ay umiinit. "Tulala na walang nakikita, lumabas ka." Galit na sigaw ni kapatid na Guan, pagkatapos ay tumango na abala at tumingin kay Andrew Cheng na may nakamamanghang mukha, yung Kuya Cheng, nagkataon lang, haha, itong lalaking nasa ilalim ng kanyang mga kamay ay hindi nakakaintindi ng mga alituntunin at hindi kilala si Brother Cheng. Ito, kung gusto pang magalit ni Kuya Cheng, pwede kang lumaban. Sa pagsasabi niyan, napakabait ni kapatid na Guan upang sipain ang taba sa nakaraan, tinakot ang taba na lumuhod sa lupa, sumigaw ng may uhog at luha, "Cheng! Cheng! Patawarin mo ako bueno, ang aking mantika ay natatakpan, bastard ako." Pagkasabi niyan, direktang binawi ni Feng Zi ang kanyang bibig. Ang kapatid na ito na si Guan ay ang kalbong lalaki na naghahanap ng gulo kay Andrew Cheng habang naghahapunan kasama sina Marjorie Lau at Maris Lee. Kumunat ang noo ni Andrew Cheng, mukhang hindi sapat ang leson na ibinigay noong nakaraan. Sa sandaling marinig ito ni Guan Lei, nakaramdam siya ng pagkatulala, at ngayon ay nais niyang punatin ang taba, kung sino ang mag-uudyok sa isang taong hindi mabuti, dapat niyang pukawin ang lalaking ito. Nakangiti siyang abala at nambobola, hindi, Kuya Cheng, tumawa ka. Nang makita ni Fatzi ang nakamamanghang tingin ni Kuya Guan sa lalaking nasa harapan niya, alam ni Fatzi na sira iyon. Ito ay malamang na isang malaking bagay. Kaya naman, abalang-abala siyang lumuhod doon at humingi ng awa, "Kuya Cheng, mali, ako.
Hindi ko alam si Taishan. Hindi dapat ako ang hipag. Nagkamali ako. Please let me go. Iwan ka. Malamig na tiningnan ni Andrew Cheng ang taong grasa at nakangising sinabi, hindi mo man lang ba sinabi na hindi ako kilala ng nanay ko na gustong saktan? Ang mamantika na taba na iyon, ngayon ay umiling-iling na parang kalansing, at natakot na nagsabi, huwag maglakas loob, hindi na ako mangangahas, nagsasalita lang ako ng walang kaparerekon, Kuya Bay, marami kang matatanda, hayaan mo akong ilagay ito fuck ako, bitawan mo ako. What do you dare not? Dare to force a woman in front of so many people, what else do you dare? Ngumisi si Andrew Cheng, tumingin kay Guan Lei, na nakatayo sa tabi niya, at sinabing, hindi mo siya kilala noong binugbog siya sa ***** noong nakaraan. Hindi kita kilala. Sumulyap si Guan Lei kay Andrew Cheng, at siya ay natakot sa kanyang malamig at nanunuot na mga mata. Walang sabi-sabing, sinipa niya ang balikat ng matabang lalaki, pinagalitan ng ilang salita, at saka tumingkayad, sinunggaban ang natarantang matabang lalaki, pumipay pakaliwa at kanan, at pang-itik. Maya-maya, namamaga ang mukha ni Fatty na parang ulo ng baboy, at sa katunayan, kahit ang kanyang ina na nakatayo dito ay maaaring hindi makilala ito bilang kanyang anak. Okay, let's go. Malamig na sabi ni Andrew Cheng. Ang grupo ng mga lalaki tulad ni Meng Amnesty, na gustong tumakbo ng walang sinasabi, ay ang pinakamabilis na runner sa Guan Lei. Ang malamig na boses ni Andrew Cheng ay nagsabi, bingi ka ba? Ibig sabihin lumabas ka. May isang grupo ng mga bukol doon, nakatingin sa isa't isa, nag-aalangan sandali. Kasama si Cheng Ho, isang grupo ng mga lalaki ang direktang lumuhad sa lupa at niyakap ang kanilang mga ulo, at gamulong palabas ng bar. Nagulat si Pao kaya nagkatinginan ang mga waiter sa bar. Tumayo si Andrew Cheng at hinayla si Bridget Yu, na lasing at walang malay, at sumigaw ng ilang beses. Ikaw! Sino ka? Lumayas ka, lumayas ka! Si Bridget Yu ay marahas na nakipaglaban, si Andrew Cheng ay walang pagpipilian kundi ang pilitin ang kanyang prinsesa. Bagamat lasing si Bridget, hindi niya sinasadyang niyakap ang leeg ni Andrew Cheng at sumandal sa mga braso nito, bumubulong, huwag mo akong iwan. Huwag kang umalis. Natigilan si Andrew Cheng, tumingin sa burgundy na babaeng ito, lumambot ang kanyang puso at walang magawang sinabi, katulad pa rin ng dati. Sa sinabi nito, mahinang sinabi ni Andrew Cheng, ibabalik kita. Pinadala niya si Miss Bridget sa malapit na Star Hotel. Itinulak niya ang pinto at pinahiga si Bridget Yu sa kama, ngunit ang babae ay sumuka lang ng husto sa daan, na sinukuhan si Andrew Cheng at ang kanyang sarili sa kabuuan. Tiningnan ito ni Andrew Cheng at tumalikod para umalis. Kung tutuusin, hindi niya inaalagaan ang mga tao. Bukod dito, magkaiba ang lalaki at babae. Kahit na ex-fiancé niya ito, hindi pwede sa iisang kwarto. Gayunpaman, si Bridget Yu ay halatang lasing at nasusuka ang lahat. Nanlamig si Andrew Cheng doon at tumingin kay Bridget Yu, na namumula sa kama, lalo na ang kanyang mapagmataas na katawan. Forget it. Buti na lang hindi ako napupunta sa impyerno, kung sino ang napupunta sa impyerno, ito ay simpleng tulong lang. Inaliw ni Andrew Cheng ang kanyang sarili, at sinabi sa kanyang bibig na sinimulan niyang habarin ang nasukuhan ni Miss Bridget. Ang hitsura ni Bridget Yu ay walang malasakit, at siya ay napakabukas. At ang katawan ay mainit, ang buong tao ay tulad ng isang hinog na pitch, na nagpaparamdam sa mga tao ng pagnanasa na sumuntok. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi siya si Jingze, ang hari ng mga butong bakal, at hindi gagawa ng ganoong bagay. Ilagay siya sa kama at takpan ito ng kubrekama. Umupo si Andrew Cheng sa ulo ng kama at tiningnan ito saglit, at nalaman na mula sa anggulong ito, napakaganda ni Bridget Yu. Hindi alam kung ano ang nangyari, si Bridget Yu ay nakatulog sa gilid ng kanyang mga mata nang biglang may ilang luha, si Andrew Cheng ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Andrew Cheng, tiyak na may kung ano sa puso ng munting babae na ito, kung hindi ay hindi siya umiinom ng ganito.
Sa kalagitnaan ng gabi, umalis si Andrew Cheng sa hotel. Sumasakit ang ulo ni Andrew Cheng sa emosyonal na kasaysayan. Kinaumagahan, si Andrew Cheng ay nakatanggap ng tawag mula kay Bridget Yu, na hinihiling sa kanya na maghanda para sa hapon, na nagsasabing mayroong isang piging na kailangan niyang dumalo. Tungkol kay Vic Ang. Sa telepono, gustong magtanong ni Andrew Cheng tungkol sa nangyari kagabi, ngunit direktang naghang si Miss Bridget, na parang walang nangyari. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.